Hello po sa inyong lahat at maraming salamat sa walang sawang support po ninyo. Don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Ngayon po, pag-uusapan natin yung isa sa mga viral videos na kumalat po at alam naman na po natin kung sino involved, si dating Commissioner Rowena Guanzon na siya po na-involved sa isang um, sigawan. Pero hindi kasi sumigaw yung kabila siya lang yung sumisigaw. So na video po yun na sumisigaw siya sa Rockwell Mall dito I think sa Makati ba to, sa Taguig. Um, Ako personally yung napanood ko po yung video. First na ang una ko kasing na feel is parang naawa ko kay Commissioner Guanzon kasi sabi ko ano kaya ang ginawa sa kanya. Tapos nung pa konti-konti ko pong dire-research yung mga nangyari, para lumalabas na ang parang naging biktima dito yung kasagutan niya. Kasi marami po siya mga binitiwang salita na para po sa akin is very unprofessional. Second, very illogical. And third, para bang kumbaga sa social media is cloud chaser, ika nga. Bakit kamo? First is that hindi naman porket dati kang commissioner aasta ka ng ganun. Second, kahit sino naman ho sa mundong ibabaw, and I really believe on this, that nakaranas tayo na nakaengkwento tayo ng ibang taong may differences, 'di ba? Or nasita tayo. Tulad nga po nung isang halimbawa nung pumunta po ako dito sa States. Unang-unang taon ko po dahil hindi ako marunong masyadong mag-English, how I communicate in English. Isa sa mga naging issue noon is how I can communicate well kasi kumpara po kasi sa Pilipino, if a lot of people na nandito na sa States, kuminsan yung mga English nila dito hindi naman po talagang perfect as what we were told sa Pilipinas. So yung mga slang na ginagamit na hindi ko maintindihan. And then it come to a point, and I remember this, nagpunta po ako sa isang restaurant. Tapos may drive-thru. First time ko magkaroon ng kotse at that time. And then also, first time ko rin na gumamit ng drive-thru dito sa States. So, ang dami kong first time. And then, hindi ko kasi maintindihan yung nasa drive-thru kung ano yung sinasabi niya. Kasi sinasabi niya doon, it's about, para siyang KFC dito sa States, pero ibang brand. So, tinatanong ko anong klaseng chicken yung gusto ko. Tinatanong niya kung if I want mild or spicy. Hindi ko na-gets yung mild. Kasi ang alam ko, mild or non-spicy. Yun ang isip ko. Pero hindi ko naintindihan. So, ang ginawa ko, sa sobrang buwisit ko, kasi 5 beses ang tinatanong yung question na yon, hindi ko maintindihan. So, sa buwisit ko, nagpark ako sa restaurant, tapos, umalis ako ng sasakyan, and then, dun mismo ako nag-order, kasi hindi ko talaga maintindihan, natatawa pa nga ako, kasi cool naman yung restaurant staff. Sabi ko, uh, I'm sorry, I don't understand what you just said earlier. What were you asking? And then, dun ko naintindihan na yung pala yun, yung mild is non-spicy chicken and then spicy. So, na-confront ko yung situation in a way na hindi naman mo kailangan ibaba yung ibang tao or maliitin yung ibang tao. Well, it's a communication issue, I get it. Pero, nakikita nyo po yung analogy na gusto ko ipunto, that people will face every negative things in this world. Pero the best way to combat those situations is how you will react. And sa nakita ko po dito, at gusto ko rin po malaman yung inyong opinion, ipe-play ko po yung video dito live para pare-parehas tayong mag-opinion. Hindi problema para sa akin yung way o yung paraan kung paano na-trigger si commissioner. Kasi I am not there. Wala namang video, 'di ba? Ano lang, he say, she say. He said, she said lang naman. So we don't know what really happened. Pero the fact is, ang pag-uusapan lang natin yung video, it's observed. Kasi napatunayan ko yun dahil sa mga sinabi niya dito sa interview na to, dito sa WZRH. Nung tinanong siya ano nangyari. Kasi sa akin, it's more of like,
dahil ba hindi kami katulad mo, isang commissioner, hindi kami taga Rockwell, di kami nakatira sa Taguig or sa Makati, or wala kaming pera, or we were not born with silver spoon. Ibig sabihin, ganun na lang ba ang trato? Or sa mall na lang din, na sinabi ni Commissioner Guanzon sa isang interview na sinabi niya na parang hindi naman daw ganun yung mga mall goer doon sa Rockwell. Does it mean to say that etong mall na to kailangan aasta ka ng different kumpara sa ibang mall? Kasi sa ibang mall, I've been to like SM North EDSA. Marami doon. Kung sa totoo lang, maraming sigawan, maraming away. Normal yun eh. Pero does it mean to say that Rockwell is different? Rockwell is special kasi nandyan yung mga alta de ciudad na mga tao o yung mga mayayaman. So, para sa akin, in a different perspective, and I wanted to expand this conversation in a way na para bagang porkit middle class lang ako, porkit hindi ako mayaman, kailangan dito lang ako sa mall na to, or pag nandito ako sa mall ng mga mayayaman o maimpluwensya o may pera, kailangan pala iba yung pagkilos ko. Ang question ko naman sa inyo, Madam Commissioner, lahat naman tayo po tumatay, umiihi. Lahat naman tayo, pare-parehas lang naman po tayong Pilipino. Bakit po kailangan may distinction kung saang mall kami pupunta? Alam niyo, parang ganun kasing na-feel ko eh. Magmula nung narinig ko yung sagot niya kung ba't nangyari yon dito sa interview. Pero I'll explain more. Pero gusto ko pa panoorin po sa inyo. Actually, pakinggan na lang kasi hindi ko alam kung maririnig niyo yun. Sorry po kasi I'm trying my best na i-play yung video dito sa kotse ko. Tapos isasabayan nating re-reactionan. Rowena Guanzon, Congresswoman, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Ma'am Rowena. Magandang umaga po, Mr. Deo Calma. Salamat po. Ayan, Deo Makalma po, ma'am. Ayan, kumusta po kayo? Malamig na po ba ulo ninyo? Oo, pero grabe. Grabe ang ko. Ang taas ng blood pressure ko nung isang gabi, Ako gabi ba 180, no? Wow. 110? Grabe. Mababa pa yun. At least hindi... Buti na lang na natawag ko yung security. Kasi hindi talaga siya aalis sa mukha ko. Talaga. Hindi ako tinatantanan. Talagang sinundan-sundan po ba kayo? Hindi, nakatayo lang kami doon dalawa. What happened was, nakakain ako ng spicy na noodles. Sabi ko sa friend ko, dito ka lang, inaanap ako ng soup water. So, pumunta ako doon, may katabi akong babae at lalaki na may kausap sa vendor. Naghintay naman ako. Tapos, kumati ang lalamunan ko, inabo ko. Pero hindi ko inabo sa harap nila. In fact, I turned away sa right side ko. Kasi nasa left ko sila. Aba, within 2 feet distance, sinagyan ako ng mama na you are catching, you should not be in the mall. Wow. Leave. You have to leave, sabi niya. Sabi ko, what? Nagulat ako. Parang what? Sabi ko, are you from Rockwell? Sabi niya, yes. Sabi ko, what up? O yun, di ba? Tingnan nyo po hatiin natin tong interview na to, and pasensya po kung mag-o-opinion ako kasi gusto ko talagang makisali dito sa usapan na to. Sabi niya, nandun daw sila, nakaupo, kumakain, and then, dahil spicy yung food, parang naubo po siya. Tapos sabi nung lalaki, dapat umalis ka dito kasi umuubo ka. Para sa akin, sigurado nakaka-opindi yung kahit sa akin po, no? Kasi kumakain ka eh. 'Di ba? It's understandable kahit sino ma-opindi. Yun lang. Ang sumunod na nangyari, which is hindi ko maintindihan sa ang lupalop na isip ni Commissioner, sa talino niyang yan, bakit niya naisip itanong, taga Rockwell ka ba? Bakit, Commissioner? Kailangan ba taga Rockwell kapag may sasabihin sa'yo kahit na nasa mall ng Rockwell? Kailangan ba may distinction? Kapag ka ang magsasalita for you is about taga Rockwell, ibig sabihin, mas pakikinggan mo ba? Paano kung mas mayaman? Paano kung presidente ng Pilipinas? Alam naman natin, makailang beses na rin yung sinasabihan ng mga maanghang na mga salita ang presidente ng Pilipinas. So does it mean to say, pagka lang ba may kapangyarihan, may impluwensya, may posisyon, nakatira malapit sa Rockwell,
Ibig sabihin ba nun, meron ng punto para magsalita sa inyo? Di ba? Tao dito sa Rockwell, hindi naman ganito. In-check ito. Mhm. Sabi ko sa kanya, well, you have no right to tell me. Ayun din, sabi niya, yung mga tao dito sa Rockwell, hindi ganito. In-check ito. Ito naman po ang masasabi ko, that's another simple form of discrimination. How would you even know na in-check siya just because wala siya sa Rockwell? Bakit? Marami naman ang nakatira within Rockwell area na in-check din. 'Di ba? Is that how you see people? 'Di ba? Is that how you describe people na hindi taga Rockwell, na hindi nakatira malapit sa Rockwell? Hindi po ba isang halimbawa yun ng isang diskriminasyon? Nakapag-aral naman po kayo ng law, 'di ba? Naging commissioner kayo. Why are you saying that to those to him? 'Di ba? Is it because galit ka? Yes, galit ka. Pero the way you think about bakit may ganun ka ng certain description sa mga tao, 'di ba? It's absurd, ika nga. To get out of the mall? If Mhm. you are sick, you should not be in the mall. Diba? Eh kung sa ito may sakit, dapat bakit sila nang minsabol? Diba dapat sila hindi pupunta ng mall? Tama, oo. Kasi Okay. baka mahawaan nila kami. Dami pa naman senior doon. Mm. Yung mga Tapos sabi niya, dapat daw yung guy na nag-question sa kanya, dapat daw po siya yung hindi pumunta ng mall kasi originally parang yung guy yung nagsasabi na umalis siya. Pero sabi niya, dapat yung guy hindi pumunta ng mall kasi baka siya makahawa and whatsoever. Parang I think with this kind of exchange, ito pa lang, itong message pa lang, sinasabi pa lang ni Commissioner Guanzon na para bang she took it 600 miles away from the situation. Parang sumobra yung kanyang pag-iisip sa kung ano talaga yung totoong nangyayari. Kasi 'di ba, kung ikaw naman paalisin ka dahil umuubo ka, di umalis ka. Kung ayaw mo man umalis, okay, magstay ka doon. Pero you talk to that person calmly. 'Di ba? Hindi yung agad-agad na titrigger ka na parang bang boom, sumasabog na parang bomba. double cards ko doon, mga senior na lahat kami doon sa Rockwell eh. Mhm. Yeah. Sabi mo naman, no, you're contagious. You live. Wow. Contagious, isang ubo lang, TB na agad. Sabi ko, putang ito, hindi ko na panambasin ito. My national pride was hurt, you know? Mm-mm. So sabi ko sa kanya, how dare you, gano'n. Alam niyo, exchange namin, parang umabot ng 5 minutes, ayaw niya umalis. You're the one who should leave, sabi ko. Talaga, oo. Saka harap-harapan, parang yan yung guard. Yung asawa niya, hindi naman siya hinihilang, hindi naman siya... Ano sabi ko, hindi aalis ito, hindi rin ako aalis. Mm-mm. Tinawag ko yung security guard na tawagin yung security. Mhm. Tinanong ko pa nga mga tao, ladies and gentlemen, this man wants me to leave the mall because I coughed once. Is it correct? Is it right? Sumagot na Yun lang ang naging issue doon. Based sa paliwanag ni Commissioner Rowena Guanzon na 5 minutes daw nag-last yung parang conversation before it escalated. Tapos, ang hindi ko lang maintindihan, bakit niya pa kailangan tanungin yung mga tao doon kung kailangan niyang umalis kasi sinabihan siya na umubo siya kahit once lang. Why do you need to have a spectacle na idadamay mo pa ibang tao kung kayong dalawa lang naman yung involved? Are you trying to make a show? Sabi nga, di ba? Or to steal a show? What are you trying to imply? Either umalis ka lang naman o magstay ka, that's the it, 'di ba? Pero yung habaan mo pa yung diskusyonan, it doesn't make any reason for her. Knowing guys ang pinag-uusapan natin ay sabi nga niya may edad na siya at may mga matatanda na rin siyang kasama doon ng mga dabber cats niya. Pero hindi lang po siya si Rowena Guanzon. Dati ho siyang may government position. Nakapag-aral po siya, attorney siya. Bakit ganoon siya mag-handle ng situation? 'Di ba? mga taga-Rockwell nun, no? Ibig sabihin lahat kami doon ng mga matatanda na doon naman talaga kami kung minsan. Ay paalisin niya kami doon sa Rockwell. Mm-mm. Isa pala itong hindi taga-Rockwell eh. Mm-mm. Ba't na kami paalisin? Kung masama pa na pakiramdam ng asawa niya, ba't sila nag-mall doon sa Rockwell? Sus me, Mama, saan pa doon ng mga matatanda? Aba, yun akong
ka. Yung sinabi sa akin, you don't have money to buy a mask? You should wear a mask? Doon talaga ako, visit ka, matapobre ka. Okay. So, lumalagay na na-trigger siya kasi sinabi ng lalaki, don't you have money to buy a mask? Sa akin, ganito sa akin, I take it this way. Kung nasabihan ka ng ganon, pwede mo sagutin, I'm sorry, pero hindi yun ang issue dito. Umubo lang ako dahil spicy yung food. That's probably how I'll take it. Pero kasi, before that, sabi nga niya na mahaba na yung diskusyonan. Ang sa akin lang, dapat she started to de-escalate. Kasi pagka dumarating na sa ganun, tapos hyper ka na rin, galit ka na. Syempre, the more nagalit ka, the more nang isip mo is to answer back or to retaliate against the other person. Kaya kung sinabi na gano'n na wala kang perang pambili ng mask, anong sinabi niya? Aba, matapobre ito. Pero kung tutuusin, kung titignan mo naman in another perspective, pag sinabihan ka naman bumili ka ng mask, how would you arrive to a position na sasabihin mong matapobre isang tao? Kasi sa totoo lang, it's valid. 'Di ba? It's valid. Kahit sino po, especially kagagaling lang natin ng COVID phenomena, 'di ba? Kahit sinong umubo, merong tendency pa rin, marami pa rin mga tao ngayon, takot pa rin pagdating sa COVID. Especially, there's multiple strands, hybrid strands na lumalabas ngayon sa COVID, di ba? Naririnig natin. And I guess it's valid. Ang problema talaga, tulad ng sinasabi ko pa kanina, is that how she reacted. Ba't mo na maiisipin matapobre yung tao? Di ba? Commissioner, gaano ba ang layo ninyo nung kayo po ay naubo at kayo ba ay umubo sa harapan niya? 2 feet away. At nung alam ko na, di ba, Makati ang lalamunan ko, alam ko na nauubo ako. Hindi naman ako umubo. Kahit doon sa police station, sa guard station, kaya wala naman talagang ubo. I was matic. I never go out when I have a cough because, it's dangerous. And I'm already 68. So, ang sabi ko sa yung 2 feet away ako sa kanila, tapos nung alam ko na nauubo ako, I moved my face away from them. Hindi ako umubo sa harap nila, ano ba? Diyos ko, maawa naman kayo sa akin. Ang tagal ko kayang matanda na ako, dapat alam ko na yung mga protocol na yan. At saka, kaso pinagpagdestaan ako ng mga akbayan, yung mga akbayan, tumigil na kayo dyan Ito naman si Llamas, post mo siya na, buwaba self-esteem ko, wala akong Rolex at wala akong Gucci. Llamas, marami ka naman ba rin? Bakit nababa ang self-esteem mo? Di ba nahuli ka ng illegal possession ng firearms? Di ba, Llamas, nahuli ka doon nga bumibili ng mga fake na DVD bakit naman kung wala kang Rolex at wala kang Gucci, nababa ang self-esteem mo? Kasalanan ko man Llamas, kung mayaman talaga ako. Hindi ko naman ninakaw yung Rolex at Gucci ko Kung ikaw mag-Rolex, ay maghihina talaga ka doon, nilakaw mo yan. Kasi ano ba naman ikaw? Sumikat ka lang ng presidential assistant ka, at katabi ka ni Risa Ontiveros lagi. Di ba? Tinanong ba nga si Risa Ontiveros ni Willie kung kadet mo siya? Anong Llamas? Right? Alam mo, Dio, ako, Yes, ma'am. I'm very, very friendly. Politiko din naman ako, nag-commissioner ako, lahat ng mga ito, nagtubingin ng tulong sa akin. Sige, magbangayan tayo. Sasabihin ko sa public, yung mga iba dyan sa inyo, you tried to bribe me, or tried to bully me, or told me to appoint so-and-so in their province. Diba? Diba, Leo? Yes, Kaya ma'am. ako, I have manners, diba? Kaya, hindi ko sila gagawin kung hindi nila ako binibisit. Ito si Llamas wala ka ng trabaho, political analyst ka na bigla. Ay, puta, wala ka ng PhD. Mabuti pa yung si Tiangki, at least may PhD yun. Ano ba yung political analyst? Puta, yan yung wala ng trabaho Alam mo, kinakanti ako nitong Llamas. Ang pangit naman niya. Diyos ko, buti na lang di siya nagbakla. Ang bakla siya, ang pangit ng bakla, no? Dio, ang ayaw ko dito, they're taking advantage. Kasi, ang nilabel nila akong DDS, kaya binabalata nila kasi takot sila naman senador ako. Diba? Diyos ko niya, mas bagay naman ako mag-senador kaysa sa iyo. Diyos ko.
Ba't ba na? Maawa ka naman sa Pilipinas, hindi ka umagsenador. Sige na, doon ka sa lineup ni Rizal Taveras, pareho kayo mga komunista dyan. Eh, kasalanan ko ba kung pinanganak ko na hindi ako mahirap? Kaya hindi ako nagkomunista? Oh. Eh, problema sa inyo, gusto niyo komunista, sosyalista? Ay, pwede ba hindi ako bagay dyan? Sosyalista ako? Commissioner, ayan, ba't ba napunta tayo kay Llamas? Pinag-uusapan natin yung Chinese... Kasi nabasa ko na ngayon ng Facebook post na ba tuloy sa testing ko na ako Rolex at Gucci. Talaga wala na hindi mo kaya, gago ka. Bakla? Di rin lang yamas ha. Huwag mo kayo ng libel kasi ano lang yan. Etchis lang yan. Hero biscuits lang yan. Yun ang problema. So guys ewan ko, hopefully naiintindihan niyo yung audio kasi gamit ko lang po tong wireless mic at saka naka-play lang siya sa kotse ko. Kung makikita niyo no, over and extreme I would say, yung kanyang mga statement. Tinira niya pa yung mga akbayan, pati si Professor Llamas about sa mga nasabi nila about kay Commissioner. Pero kung titignan niyo po, napakalayo ng istorya. It does not make any sense. Plus, hindi naman po sila magsasalita kung walang nangyari, kung hindi ka na videoan. Bakit tinitira mo yung mga nakikritiko sa'yo instead of ayusin mo yung nangyari? Kasi at the end of the day, wala namang pagbibigyan ng opinion kung hindi ikaw nagsalita at hindi ka naguhurumentado sa video. 'Di ba? At sa totoo lang, bakit lagi kailangan na kapag ang mga taong kritiko sa'yo, binabanatan mo sa kung sino sila as a person? 'Di ba yung tinatawag natin sa social media na ad hominem? So bakit kailangan babanatan mo sila sa kung sino sila as a person instead of the argument, 'di ba? Sinabi nila na wala silang sinabi ni Prof. Llamas na wala siyang Rolex, 'di ba? So ang sagot mo, para bang ang sagot mo is talaga wala kang Rolex kasi hindi ka mayaman. So what is the point? Ibig sabihin ba pag walang Rolex yung isang tao at hindi siya mayaman, wala siyang karapatang magbigay ng kanyang opinion? But sino ka ba, Commissioner? 'Di ba? Yun yung maiisip mo na para bang sa dami ng mga sinabi niya, lumalagi tuloy sa isip ko na para bagang ganun pala ang nire-represent niya ng mga taong taga Rockwell. Bawal mong kantiin, bawal kang magsalita kapag umuubo sila, bawal kang bawal kang umasta na hindi according sa nakikita niya. Kasi sabi niya, yung mga nire-represent ng taga Rockwell, para bang sabihin na natin may manners. Di ibig sabihin pala, kami, mga sabihin na nating dukha, tayong lahat, hindi tayo pa pwede pumunta doon kasi merong specific na mga requirements doon. So, sa ibang mall na lang tayo pupunta. And it's sad to say, I don't want to cancel anyone. I don't want to say anything bad sa tao o sa mall. Pero parang lumalagay kasi sa akin, it pictures out na ang Rockwell hindi inviting. Hindi para sa mga katulad natin mga middle class, sa mga dukha, 'di ba? Sa atin, kumbaga parang kailangan pala ganito gagawin natin. Mall lang naman 'yun. Pupunta ka lang sa mall, kakain ka lang, bibili ka, uupo ka doon. 'Yun ang mall. Ang mall hindi para maki-join sa ibang tao na nasa mall. Hindi Minsan ang mga tao na andun lang, they just want to do their own business. They don't want to be bothered. 'Di ba? And it doesn't, I don't know, I think sa akin personally, para naging nag-negative yung thinking ko sa kanya, the way she talks, and second, pati sa mall. Para bang the way she said na she represents the people at the mall, at apparently yung kausap niya hindi taga Rockwell o within the area of Rockwell, para bang may distinction. Yan. It's ganyan. If you can dish it out, you should be able to take it, diba? Kung sa English yan ni Miriam Santiago, if you can dish it out, you should be able to take it. Inunahan mo ako kung mag-Rolex ka Llamas, talaga mag-ina na ninakaw mo yan kasi hindi ka naman mayaman kasalanan ko ba? Na hindi ako pobre? Na I was born hindi pobre? Kasalanan ko ba yan? Hindi naman ako nagnakaw. Kayo lahat, magnanakaw ang mga madala o dyan sa Congress sa milyon-milyon ng mga watch nang dapat mahiya, di ba? May tayo dun sa mga corrupt na mga congressmen.
Anyway, Commissioner Ma'am, balikan natin yung kinasuhan nyo nga daw ba yung Chinese national na sumita sa inyo diyan sa Rockwell? Ano po? Ano yun? Kinasuhan nyo po ba? Nag-file po ba kayo ng complaint? Kinasuhan. Mm-mm. Akala ko kinasahan. Hindi po ako nagdadala ng baril mula nag-retire ako. Ayun naman. Kinasuhan ko po. Pinadala ko po sa police station ng warrant of arrest. Mm-hmm. Abay, sir, nung nagbibigay ako ng statement ko doon, lumabas na yung chief of police, kinausap sila. Mm. Gusto nila sabi nila sa lawyer ko, na classmate ko, hingi daw sila ng areglo. Kasi may lawyer din sila, kasi maghingi ng story. Mm-hmm. Sabi ko, pwede naman yan, pero yung video niya, kasi nagkakalat na ngayon yung video, na parang ako yung masama. May video ba? May nahapa pala ng video, di ko napanood yung video. Anyway, Ngayon, sabi nila, balik na naman yung abogado, kaya, gusto daw sulat lang. Sulat, ikaw hindi na niya yan, na forgery yan. Hindi naman pwede yun, sabi ko. Kasi so far, asawa lang naman yung nag-apologize na gano'n lang ba talaga asawa niya, matigas ang ulo. Ay man, kung matigas ang ulo, ipupukin niyo araw-araw para lumambot. Sinabihan ko pa nga siya, your husband is a liability. You will not succeed in your career if your husband is like that. Mm-hmm. Filipina po yung Mrs. Commissioner Guanzon. Doon ko lang nakilala sa police station na Pilipina pala siya at lawyer siya ng isang bangko. Lawyer. Sabi ko sa kanya, well, you're a lawyer. You gonna do lawyer for your husband? Mm-hmm. Sabi niya, no, not at the moment. Well, you better find a lawyer. Ako pa nga nagsabi, Mm-hmm. you better get a lawyer because you're going to the Central Police Station. Mm-hmm. Ayoko naman yung wala siyang lawyer ko. At saka ayoko kitang kausapin na hindi naman pala ikaw ang lawyer. Mm-hmm. So, ako naman, sorry na sorry yung asawa. Sabi ko, hindi naman ikaw ang nag-ano sa akin, nag-harm. Dapat siya. Tama. Doon siya, nasa isang kwarto siya doon, kinulong siya ng asawa niya dahil hindi siya lalabasin. So, sabi niya, matigas ko talaga ang ulo. Ay, pambira, sabi ko naman, attorney, kung ganyan po, pakukulong ko talaga siya. Sabi niya sa kanya, pag hindi siya nag-apologize, pakukulong ko siya. Pero grabe, ako, this is really absurd. I get yung point ni Commissioner na, nagtry na sorry yung asawa, pero I get her point na, syempre, yung asawa, yung lalaki, yung nagkaroon ng issue, and apparently, asawa niya pala ay isang attorney ng bangko. So, at the moment, sabi nga nung babae, hindi siya naglo-lawyer doon sa asawa niya. Kaso ang gusto ni Commissioner, instead of written na apology, gusto niya marinig yun mismo sa asawa. Ang problema, parang matigas nga raw ang ulo ng lalaki. I get yung point na parang kahit sino naman magagalit. Ikaw na nga yung nagsalita ng hindi maganda sa akin. Ikaw pa yung hindi mag-apologize. I get yung point. Yun lang parang the way I see this, may mali pa din Meron pa ring mali. Parang kasi nakikita ako dito na para bang porque hindi lang magsosorry, kaso kagad, ganun na katindi. Parang 'di ba? It does not make any sense for me. Kasi nangyari na yung dapat mangyari, I get it. Pero kakasuhan mo dahil lang sa hindi nag-sorry? Hindi ko talaga maintindihan. I don't see any sense out of this issue. Maybe tinitignan ko siya in a different perspective, pero hindi ko pa rin maintindihan. Mag-sorry o hindi mag-sorry, bakit kakasuhan mo pa rin, Commissioner? Parang hindi ba naman kahit pa paano maging tao na lahat naman tayo nagkakamali, 'di ba? Ano ba naman sabi mo, okay, this is one off. I'm old enough, 'di ba? Ayoko na ng issue, parang ganun. Ay, alam niyo ba? Nung sinabihan na ng chief of police na basahan niyo na yan, meaning Miranda rights, di ba? Narinig ng lawyer nila, abay tinakas. Ay, tinakas yung Chinese national na Yung dalawa, ay mag-asawa. Yung lalaki, tinakas ng lawyer. Abay may liability siya doon, galit na galit yung chief of police at investigator. Ilalagay nila sa investigation report na hindi nila na-read ang Miranda rights kasi tinakas. Dagan. The reason lang naman, hindi naman ako nag-insist na i-read agad pagdating nila kasi nag-aareglo pa sila. Nag-aareglo sila na mag-apologize sila
Ano po ang pangalan commissioner nung mag-asawa na Chong. ano pong full name? Chong. Ano pong full name? Di ako yung full name. Manix Chong. Manix Chong. Yun ang Manix. sa ID. Yun ang sa ID niya. Manix Chong. Taga saan po siya? Sila. Ay, hindi po sila taga Rockwell, pero hindi ko na nakita kung taga saan sila. Hindi po sila taga Makati. Pero pambira naman, kami pa nakatira doon, ako pa palayasin niya. Grabe naman, ang lakas naman ang loob niya. Sabi ko nga ang Pilipino, hindi ganun eh. Diba? Pag may ubububo na matanda, Opo. Iniintindi. diba? Pag may ububo na matanda, sasabihin mo pa, hi ma'am, do you need water? Diba ganun? Ayan. Ganun naman eh. Ah, Diyan sa Rockwell, ganyan naman daw ang mga tao dyan, mga coaches o mabait. Diba ganun tayo mga Pilipino? Kaya alam ko na hindi siya Pilipino kasi ginawa niya yun sa akin. Kaya ang Pilipino na gaganito. Akala ko ma'am, Ang Pilipino, napaka ano sa mga helpful sa mga senior citizens. elders. Oo, tama. Diyos ko, Akala ko nung ine-expect nyo ba na nung umubo kayo, sasabihin niya, bless you. ay God hindi bless po ako wala. Hindi po ako sa katabi niya. Bakit naman ako tatabi sa kanya? You know, I was like 2 feet away from there. Hindi na lang tumitingin niya ako ng cookies habang nakapila kasi nauna sila sa pila eh. Okay, Alam mo, Deo, sabi Yes. ko lang ito na kwento kasi alam mo, I feel comfortable with you. So pwede mo i-replay ito 3 times a day today if you like. That will be helpful to me. Kasi itong mga kalaban ko sa politika, dahil sabi nila nag-DDS na daw ako, ano kinukontra nila ako? Oy mga hangal, baka nakalimutan nyo. Ako lang ang pinayagan ni Lenny Robredo tumayo dyan sa mga rally niya at magbanat kay DDM. Ako lang. Ang hindi kandidato o senator na allowed na inimbita dyan. At ako lang ang bumanat kay BBM, sabi bangag siya. Kayo lahat. Wala kayo. Wala kayong banat kay BBM dahil syokot kayo kay BBM. At yung mga may insertions din kayo eh. Naku, pag ako kinalaban nyo talaga. May mga insertions kayo dyan eh. Amendment tawag doon. Insertions, parehas lang yun. Si Mas Rehas din yun. Tapos tatakbo pa kayong presidente, tapos ako kakalabanin nyo. Abang, huwag niyo ako kalabanin. Hindi naman sa sa pagyayabang. I have 535 million views in 90 days in my Facebook. O kayo, ilan? Tapos ako kakalabanin nyo, wala namang ginagawa sa inyo. O ngayon, sasabihin ko na, may mga kabit nga kayo dyan eh. Mga kabit kayo dyan, saka saan nyo pinuha yung mga pera nyo ng pambili ng mga tender nyo, ha? Aber? Pag ako kinalaban nyo, wala kaya akong ginagawa ngayon, marami akong time. Hindi siya mag-sympathize pa kayo sa akin dahil matanda na ako. Ay, ganyan talaga yan si Rowena. Pag ginalaban mo, ay nako talagang volcano. Ganyan. Hindi ginamit pa. Opo. Yung babanatan pa ako, sus Mariochet. Alam nyo, ako kung masaya lang akong tao diyo, di ba? Babakla-bakla lang nga ako para matawa lang ang mga tao. Sometimes yung message ko, binabakla-bakla ko nga para magdikit sa ulo ng tao eh. Pero itong mga ginagawa ni Llama sa akin, sa baklaan na ito, harapin mo ako, ano ka ba? Magka-interview tayong dalawa. Kaya naman. Papatulan kita kahit wala kang master's degree sa Harvard. Kala ko sasabunutan mo. Talo ako doon sa sabunutan. Yung buhok niya sa kilikili lang eh. Alam mo, itong si Llamas, pag hindi ka nag-sorry sa akin ha, talagang sasagutin ko siya talaga. Aba, sino mo po interview tayong dalawa ko para makita mo kung sino mas magaling? Ikaw ang pinakamagaling. Di ba? Mahirap itong ginagawa sa akin ni Llamas at of course, akbayan trolls, di ba? Huwag nyo na po akong kalabanin at wala naman po akong plano na sumali dyan sa politika. Pero pag kayong tumakbo, ay tatakbo na lang po ako para makampanya kayo kontra. Ayun, ginamit na nila ako.
Makalma lang po, Commissioner. Chill lang po. Ayan, Chill lang ako. I'm going to Iloilo to speak in a national conference of accountants. Siyempre, nag-blackboard ako doon. Sabihin ko, sige, mag-accounting na tayo ng mga ninakaw ni BBM sa since 2022. O, di ba? Kasi hindi pwede tayo magkwento ng state of the situation of our country kung hindi tayo mag-focus sa economic na disaster ni BBM. Basta magdala po kayo ng face mask, Commissioner. Ayoko nga. Pero plano lang ako nag-may face mask kasi baka maawa ako ng mga walang Rolex. Dio, thank you so much. Thank you very much, Commissioner, ma'am. Thank you. Ayan, okay. Pinakinggan lang natin yung whole video ng interview niya sa DZRH. You know, at the end of the day, ang dami niya kasing mga sinabi na it does not make any sense. So, pinaka-argument. Hinamon niya pa si Professor Llamas na magpa-interview silang dalawa, tapos marami siya kuno na views, ganyan. Alam mo, para sa akin, marami kang views, yes. Mayaman ka. Dati kang commissioner, dati ka nasa gobyerno. That does not make any sense. I don't care kung ano ang meron ka. Ang sa akin lang, alam mo, matanda ka na eh. You know, may edad ka na. Ang punto ko lang, simple lang. Hindi naman natin alam kung kailan tayo hanggang mabubuhay sa mundong ibabaw eh. 'Di ba? Why don't we control our emotions? Why don't we just a human being na kapag nangyari ito, instead of us being too much aggressive sa situation, why don't we control yung situation in a way na magfe-favor sa atin? Pwede naman hindi ka sumigaw. Kung gusto mo mag-file ng complaint, mag-file ka. Pero para ipahiya mo yung tao na kausap mo doon, dahil tingin mo Chinese siya, ganyan-ganyan, it does not make any sense. At para sa akin, just because nakatira ka sa Rockwell, o mayaman ka, o taga Rockwell ka, walang rason para ganun ang iasta mo. 'Di ba? Kasi para lumalagay na para bang untouchable ka, hindi ka pwedeng sabihan, kasi para lumalagay kanina, yung mga nakikritiko sa'yo, wala sila karapatang mag-critic kasi alam mo yung mga baho nila, kasi ganito ka, kasi ganyan ka. Madam Commissioner, paano naman ho kami, mga middle class, wala ho kami sa gobyerno, wala ho kaming pera, pero nag-o-opinion kami sa inyo, at critical kami sa ginawa ninyo. Does it mean na kami low class, wala kaming kwenta, wala kaming opinion, 'di ba? Ganun po ba ang description? Yun lang naman ang akin. Nung ano po kasi, nung paunti-unti ko nang inaaral tong issue na to, parang lumalagay, parang sumasama loob ko, na para bang may distinction ng mahirap at mayaman. The way she talks, kung paano siya makisalamuha sa tao, parang ganun po yung na-feel ko, and I don't like to be felt that way. Kasi lahat po tayo, especially tayo mga nasa middle class, 'di ba? We try our best to survive every day. Hindi tulad niya, wala siyang trabaho, okay lang. Makapunta siya sa Rockwell Mall, okay lang. Tayo, kahit ba nagtatrabaho ka, pagka pumunta ka ng Rockwell, naku po, katakot-takot na pag-iisip ko paano ka makakapunta doon at anong gagawin mo. Kasi nga, wala tayong masyadong budget, 'di ba? Yun lang yung, sa akin, yun lang yung punto ko doon, na para bang insulting, insulting yung mga pinagsasabi niya. Yun lang guys, if you have a different comment down below, and thank you po sa lahat ng nanonood. Don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel.